Tuloy-tuloy pa rin ang Kumpletos Recados at syempre, yung hanging question natin kanina, bakit ganun? Parang pinag-uusapan natin lalaki at babae lang. Bakit parang wala sa eksena ang Wala mga kayong anak? mga anak. Oh, tama yan. Bakit parang hindi kinikilala ng batas? Okay. Dapat natin taruhin na yung mga anak walang karapatan sa properties ng kanilang mga magulang habang buhay pa yung mga magulang. Hindi Habang ba? buhay pa. Habang buhay Superior. pa, wala silang pakialam, wala silang karapatan, except yung tinatawag na legitimes. Yung legitimes, may naka-reserve sa kanila. Attorney, ulitin Okay. mo yun kasi marami nagpapatayan. Buhay pa ang mga magulang nila, Oh, yes. nagpapatayan na sila. Sa mga- Linawin mo yun, Yes. linawin mo yun, attorney, para medyo maging clear yung kanilang Yes. mga demonyong utak. Oo, pag-iisip nila Di ba na totoo yun? pumaplano. Yes, Ano pa Oo, lang? nagiging dahilan nila oo yun nga, eh. yung magulang, yung bang isipin mo kunyari, mga anak ko mag-aaway-aaway na sila. Hindi, itong lupa to sa akin to, Sa akin. pakikinabangan ko. Hindi, itong akin to. Nauna ako dyan. Dapat, Mali yan, mali yan. andito yung magulang, nandito yung mga anak nag-aaway. Oo. Mali yan. Siyempre, masakit yun. Kasi sabi ng batas, inheritance right starts from the moment of the death of the decedent. Yes. From the moment of the death. It means pag buhay pa, wala kayong pakialam. Oo, hindi nyo dapat pag-usapan sa harapan ko yan. Yes, ganun. It means yung mga properties na... Not unless gusto nang hatiin ng magulang. Yes. Pwede na. Kasi pwede through donation. Through ipamigay. donation, Walang oo. problema yan. Or Pag feeling sale. malapit na rin. Oo, walang problema yan. Kasi mas maganda yung sale. Kasi inheritance. Okay. Kasi pag sale kasi, yung properties mo, ibibigay mo sa anak mo, or through benta, 6% lang ang tax nun. Okay, 6%. 6% Yan. lang. Pero kung namatay ka na, i-inherit sa anak mo, 32% ang tax. Kaya pala mas buhay maganda pa pala. lang, ano na. So mas maganda, Ihati na. habang buhay pa, ihati na. I-donate na. I-donate na. Or i-sale na. Sale ang tawag doon. Para mas 6% lang ang tax. So mas Kasi cheaper. donated. Bakit, attorney? Yun ang sabi ng batas. Ang tawag doon, 6% capital gain tax. Mas mataas ang inheritance tax, 32%. Ganon yan. Walang wisdom behind the... So, walang wisdom yan. Kasi ang sabi ng batas, voluntary na binigay. Yung pag namatay na, yung batas mismo ang nagbigay sa iyo by operation of law. That's why mas mahal ang tax. So, ganon yan. So, Pwede ba yung attorney, sigit ko lang, yung, kunyari, tsahin mo o tsuhin mo o lolo't lola mo, i-donate sa'yo yung wala problema. Yung property. There's no issue there. So, even But if- bawal mag-donate ang mag-asawa sa isa't isa. Oh. Yun ang sabi ng batas. Hindi po pwede na si husband, i-donate niya yung properties niya kay wife. Same also si wife, i-donate niya kay husband. Bawal yan. Bawal yun. Bawal yan kasi mayroon ng absolute community of property and to avoid conflict of interest. Kasi pag ibibigay ni husband yung properties ni wife, parang may influence yan eh. So, kasi they are two become one, di ba? So, pag may influence na, parang wala na yung marriage doon. Okay. So, malinaw yun Hindi kayo pwedeng mag-away-away at maghati-hati pag buhay Buhay pa ang pa. mga magulang ninyo. Yes. Kasi inheritance rights starts from the moment of the death of the decedent. So it means pag buhay pa, wala kayong pakialam. Teka, ang magulang, dalawa. Yes, tama So, yan. pag lalaki namatay, may babae pa. Yes. Oo. It means yung share ni lalaki, may part na yung mga anak. Ayun, ninawin na natin yan. Okay, okay. teka muna. Saka natin ipasok yung teka muna. Kasi yung pagbibigay ng legal na tatay sa kanyang anak bilang pamana, parang alam na natin yun. yes, tama yan. Puntahan natin yung mga illegal na anak. Illegal. Mga anak sa labas. Illegitimate child. na anak. Legitimate, Oo, yun. okay. So, may Okay. karapatan ba sila? At saka, ano ang pwede nilang gamitin na katibayan na sila ay tatay o sila ay anak nung namatay? Of course, through acknowledgement. Kung wala acknowledgement, kahit simpleng love letter, simpleng happy birthday anak, okay na yan. Any private documents is enough to prove that you are the son. Or kung wala naman, DNA. Ganun lang Pwede yan ba eh. yung pirma Okay. sa likod ng gift That's the best. certificate? Birth certificate? Yes, yan one of the best yan na evidence na i-prove that you are the son of certain father. Yung happy birthday anak, pwede sabihin ng tunay na anak na, Tawagan lang tawag nila naman yan yun sa mga estudyante niya, anak Anak eh. Oh, pwede yan. Pero that's only one of the evidence. Kailangan may iba pang evidence. DNA. DNA, that's one of the best. Perfect. Perfect yan. So yun, i-prove natin yan. Pag illegitimate child ka, you will receive 1/2 na ma-receive ng isang legitimate child. So pag 2 million si illegitimate 1 million. Ganon yan. Magkano, attorney? 2:1.
So pag 2 million si legitimate, Oo. si illegitimate 1 million. 1 million. Ganun. Parang kalahati yun, attorney. Yes, kalahati. Laging Kalahati ng Bawal legal. receive. Legitimate. Ng isang legitimate child. Okay. Teka muna. If it's 100%, namatay yung lalaki. Okay. Namatay yung lalaki. Ilang percent ang mapupunta sa legal wife? Okay, 50%. 50%. So 50 na lang. Okay. Yes. Yung 50%, tratuhin natin yung 100%. Now, what I mean, pag namatay si husband Or the wife. Or the wife, isang lang, for example, si husband ang namatay. So yung kalahati nun sa kanya pa kay wife pa. Kay wife Okay. Kasi pa. wife pa Kalahati. siya. Oo. Yung share ni husband, maghati-hati sila lahat ng anak. Okay. Lahat ng anak. Oh, yes. Pero- same share. Same. Pero pagka merong anak sa labas, kalahati nung legal, yung illegal. Yes, tama yun. So it means, sa share ni tatay na namatay, may share si wife, Okay. may share ang lahat ng anak na legitimate, then yung illegitimate may share din kalahati. Okay. Okay, ito madalas kong matanong sa sarili ko to dahil madalas pagka nanonood ako ng mga teleserye, hindi na touch to sa mga pelikula, mapa English at saka mapa Tagalog movie. Pag pinaghatian ba ang kayamanan, ang utang ba ay pwede ring manahin at saka paghati-hatian? Yes, of course. Sabi ng batas, bago hati-hatian yung kayamanan, bayaran muna ang creditors. Ang balance, doon lang ihati. Papaano pag wala ng balance? So wala lang share, tapos Tapos, wala nang obligasyon yung mga natira na bayaran. wala na. Kasi hindi naman pwede ipagmana yung utang. Pero yung properties, yun ang magbabayad ng utang. Okay. It means, yung share ninyo sa mana, only pag nabayaran na lahat ng creditors. Hindi pa pwede i-share yun pag wala pa yung mga creditors. Hindi pa pwedeng i-share pag wala pa yung mga creditors. So creditors muna, pag may sobra, doon pa lang hati-hatiin. Ay. Ganun Pag yan. wala na. Oh, of course, wala Wala na. na. Wala na. Wala na. Pero pag kami natira pang utang at may ari-arian pa, ibabayad ulit. Babayad. Yes. Doon sa properties, but hindi pwedeng manahin yung utang. Di ba? Yung utang naman yung magulang, hindi pwedeng manahin nyo. Okay? But the properties of your magulang will be the one to pay. Pag may sobra, yun ang manahin mo. Pag walang sobra, thank you na lang. Pero Okay, sige. Pero paano pag kinulang yung properties mo para bayaran lahat? Di, thank you, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Okay na Patay talaga. na. Wala na. Hindi pa pwede na pagbayarin yung patay na kasi patay na siya. Hindi din pwedeng pagbayarin yung mga anak. Kasi hindi pwedeng transferable yung utang. Yung utang. Paano Yun na kung yun. nakalagay, ito madalas mangyari sa mga pelikula, paano kung nakalagay sa testamento na malaki na binigay sa asawa, sa mga anak, pero may nakalagay din doon sa testamento na may ibibigay doon sa illegal Oo, wife. sa illegal. Tama. Sa Kung kirida. tutusin, pagka sinuma total mo, mas malaki yung illegal wife. Pero isa ito sa mga nakalagay sa testamento. Tama yan. Actually, sa mana kasi, for example, parang isang circle yan, kalahati ng properties mo naka-reserve sa yung compulsory heirs. The other half, pwede mong ipamigay kahit kanino. So walang karapatan. May karapatan through a last will Hindi, and ibig testament sabihin, walang karapatan yung legal wife. na mag-question. Mag-question. Yes. Parang ganun. Ganun ba yun? Okay. So, wala na tayong masyadong oras, attorney. Parang agsi, ah. Meron pa akong pwedeng itanong. Meron Part pa. 3 ulit tayo. Okay, attorney. May gusto ko bang idagdag? Ay, by the way, with respect sa legal wife, kailangan bang gamitin ang apelido ni husband? Very important yan. Okay. Okay. Oo. Nakalagay sa batas, the wife may use. It means hindi siya mandatory. Ay, ganun? May Yes. use. May use the family name of the husband. May, hindi siya shall. It means hindi siya mandatory. Pero masakit pa rin sa Pero lalaki. hindi naman pag- questionable yun. But we are talking here of the law. But of course, Oo. based on practice, kailangan gamitin natin. Okay. Saka namin pwedeng huntingin, attorney. By the way, you can visit po sa website po natin sa www.marktolentino.law.com or sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/marktolentino.law or sa landline po natin sa Metro Manila 209-6203 and sa cellphone po natin 0917-329-5353. Yes. Okay, maraming salamat, attorney. Thank you, attorney. Natutunan natin ngayon na masalimuot ngayong na to, Vien? Ang usapin kasi puro hatian eh. Laging hatian. Yun lang. Katulad din lagi kong nung sinabi ko rin nung nakaraan ding ano ko,
dun pa rin ako sa stand na bago ka gumawa ng kahit anong desisyon mo, kailangan pag-isipan kung sino yung mga madadamay doon. So, lalo na yun, kagaya na pag-usapan natin tungkol sa mga properties, mahirap kasi yung tipong iniwan ka na nga, wala ka pang makukuha. So, mahalaga na bago ka gumawa ng kalokohan mo, isipin mo muna, ano ba mangyayari sa anak ko pag nawala ako? Ano ba mangyayari sa asawa ko pag nawala ako? So, kumbaga, ayun, pag-isipan mo, ano ba yung mga dapat mong gawin? Sino ba ang talagang minamahal mo? At yun nga, lagi natin binabanggit na, if you have to love a person, siya lang. At siya lang talaga. Ako, puntaan ko pa rin yung third party. Madalas siguro na nakahalata ninyo yung mga kirida, yung mga third party. Mas maganda yung original na asawa. Pero magtatanong ka, bakit ganun? Bakit ganun? Oo. Bakit ganun? Kasi ang mga lalaking nagluluko, hindi sex ang habol. Ang habol nila, kausap. Baka hindi ka na nakakausap ng asawa mo. Madalas, pag maganda at sexy, bonus na yun eh. Kadalasan kasi yung lalaki naghahanap din. Ito naman mga lalaki, mga eng-eng din, hindi nagsasalita. Kung minsan, ina-act out na lang nila yung kanilang pagre-rebelde. Diba? Tingnan mo rin, baka mamaya isa ka rin sa mga pwedeng sisihin. Ang marriage kasi, di ba sinasabi nila, ang baso daw, pagka may crack, hindi mo na pwedeng inuman. Di ba? So, ang marriage daw ay parang baso. Ako, hindi po pwede yun. Yung marriage ay gagawin mo parang baso. Sa marriage, pag may broken, nire-repair. You have to fix. Pag ni-repair, siguraduhin mong mas matibay yun para mas mahabang panahon ng pag-enjoy mo. Right. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga nakinig at nanood po sa amin sa Kumpletos Recados. Kami po inyong mga nakasama. Maraming salamat again, Yes, attorney. thank you. Hindi pa tayo tapos sa illegal wife. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Dacles. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye!